sa ulo ng nagbabagang balita. Magnitude 7.2 na lindol yumanig sa Taiwan. Resort tinayo sa gitna ng Chocolate Hills. Matinding pagbaha sa Dubai. Mga klase ay suspendido dahil sa matinding init. Price ceiling ng bigas, epektibo na. Carlos Yulo, wagi ng ginto. Ang bahay ni Kuya, muling magbubukas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinlakas ng pinangangambahang The Big One, ang magnitude 7.2 na lindol na yumanig sa Taiwan. Ito raw ang pinakamalakas na inutala sa loob ng 25 taon. Sa pinakahuling tala, hindi na bababa sa siyam ang nasawi. Mahigit 800 ang nasugatan at 50 ang nawawala. Ilang Pinoy ang nakaranas ng pagyanig, maging sa sentro ng lindol. Ang lagay ng ating kababayan ay tinutukan ni Elizabeth de Kenya. Sa gitna ng biglaang pagyanig, napahinto ang mga kotseng ito. Habang ang katabing 10 palapag na gusali ay biglang bumigay. Napatakbo ang mga rumaraan pati ang ilang mga kotse. Halos wala nang pag-ublihan ang marami lalo na sa mga lungsod sa loob ng tahanan. Kahit sa mga paaralan at mga kainan at pasyalan, damang-dama ang 7.2 magnitude na lindol na pinakamalakas na naitala roon. Sa loob ng 25 taon, nagtumbahan ang mga gusali at may mga sasakyan pang nabagsakan ng debris. Ang isang ito ay tuluyang tumabingi. Kaya pahirapan ang pagsagip sa mga stranded sa loob. Tulad ng mga ginang na ito, ang mga nag-rescue sa kanila ay kailangang mga pasadilig. Kaliwat ka ng pagguhot. Ng lupa naman ay isang patay matapos madaganan, hindi bababa sa 7 ang nasawi sa lindol. Patuloy naman ang search and rescue sa ilang mga residente na posibleng natabunan ng pagguho. Sa mismong sentro ng lindol naman sa Halien, nakuhanan pa ang paggalaw ng mga kabling ito ng Phil Taiwanese na si Joseph. Wasak din sa pagyanig ang convenience store sa kanilang lugar. At 8 o'clock, it was very terrifying. So I was actually still in bed, and then actually everything was moving. The bed was moving, my bottles were moving, and paintings fell, and a lot of stuff fell. Gulat at takot naman ang ramdaman ng kababayan natin sa zone ng Miaumi, Taiwan. Abot sa 4 na raang Pilipino ang tumutuloy sa gusali at karamihan ay factory workers at engineers. Maraming salamat, Elizabeth de Kenya. Pinuna ng mga netizens ang pagtayo ng isang resort sa gitna ng sikat na Chocolate Hills sa Bohol na idinaklarang protected area. Pinaimbestigahan na ito ng Sangguniang Panlalawigan ng Bohol at Senate Tourism Committee. Tutukan ang news report ni Leslie Espanto. Sa gitna ng nakamamanghang Chocolate Hills ng Bohol, panira sa paningin ng ilan ang resort na ito na itinayo sa paanan sa isa sa mga burol at kompleto sa pool at mga slide. Bilang sa naungkat ay kung paano ito itinayo sa Chocolate Hills na idineklarang protected area at National Geological Monument noong 1997 ni Pangulong Fidel V. Ramos. Sikat kahit sa mga dayuhan, lalo't ang Chocolate Hills ay nasa Bohol na isa sa 18 na idinagdag sa UNESCO na itinuring itong Global Geoparks. Abot lamang ng 1,050 milyon taon para mabuo ang natatanging geological identity ng isla kasama ang tanyag ng Chocolate Hills. Pero sa loob lang ng ilang buwan, ang tahimik na tanawin noon ginambal ng bagong resort ng host pa ng swimming ngayong taon. Kaya sa Senado, naghain ng resolusyon ang Senate Tourism Committee upang imbestigahan ang pagtatayo ng resort. Gusto nitong pagpaliwanagin ang DENR kung bakit ito nabigyan ng permit.
Ayon naman sa Sangguniang Panlalawigan ng Bohol, pinaimbestigahan nito ang pagtatayo ng resort sa bahagi ng Chocolate Hills na sakop ng bayan ng Sagbayan. Ako si Leslie Espanto, iyong kabalitang Inang Bayan. Maraming salamat, Leslie Espanto. Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa bansa. Batayan sa datos ng Philippine Statistics Authority. Mga walang trabaho at underemployed, dumami nitong nagdaang Enero ngayong taon kumpara noong Oktubre ng nakaraang taon. Tutukan ito sa report ni Jonalyn Escanio. Sa gitna ng pagtaas ng bilihin at bayarin, ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipino wala ng trabaho nitong January 2024. Batay sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority, 4.5% ang unemployment rate ng January 2024 kumpara sa 4.2% ng October 2023. Sa datos ng PSA, mula sa 2.09 million noong Oktubre, umakyat ang bilang ng walang trabaho sa 2.15 million. Dumami rin ang underemployed. May mga naghahanap ng dagdag na trabaho o dagdag na oras ng trabaho para may dagdag kita. Sabi ng PSA, dahil yan sa pagtatapos ng Pasko at bagong taon kung kailan maraming racket at sideline. Sa labor force participation noong January 2024, 72.9% ang mga lalaki, 49.3% lang ang mga babae. Sa historical data ng PSA, mamas lang ang bilang ng mga babae nakakatrabaho kung may mga racket o sideline bago magpasko. Sabi ng ilang nakausap naming babae, mahirap talaga maghanap ng trabaho ngayon. Pero mas mahirap kung babae ka. Ako si Jonalyn G. Escanio, ang inyong kabalitang Inang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Jonalyn Escanio. Kung init-init na kayo, dapat kayo ay maghanda pa dahil sa Mayo pa ang kasagsagan ng tag-init ayon sa Pag-asa. Iyan ay kahit na sa higit na inaasahan ng init sa ilang lugar. Nakatutok si Cherry Anjoy Daguplo. Abril pa lang pero nahigit na ng ilang lugar sa bansa ang extreme temperature forecast ng Pag-asa. Kahapon, nagtala ng 40 degrees Celsius sa Etiaga, Isabela, lampas sa 39.7 degrees forecast para sa Northern Luzon. Ito ang pinakamataas na maximum daytime temperature ngayong taon. 39.6 degrees naman sa Kamiling Tarlac, lampas sa 39.4 degrees forecast para sa Lowland Luzon. Naitala na rin ang pinakamainit na temperatura sa Metro Manila ngayong taon. 36.9 degrees Celsius kahapon sa Naiya, Pasay City, lampas sa 36.8 degrees na forecast. Sa Mayo pa ang kasagsagan ng tag-init kaya maaring mas suminit pa ang panahon. As early as April naramdaman natin. So, ibig sabihin po, possible pa po na higher than 40 degrees ang possible po in terms of maximum daytime temperature. Kaya sabi ng Pag-asa, mayroong 50-50 chance na umabot ng 42.2 degrees ang maximum daytime temperature sa susunod na buwan. Pinag-aaralan ito ngayon ng Pag-asa at magbibigay sila ng update sa susunod na linggo. Maximum daytime temperature pa lang ito, hindi pa heat index na maaring mas mataas kaysa sa recorded temperature. Sa ganitong init, laging payo ng health expert na umiwas sa pagbabad sa araw, uminom ng maraming tubig at huwag kalimutang uminom ng maintenance medicine. Ako si Cherry Anjoy Daguplo, ang inyong kabalitang Inang Bayan. Maraming salamat, Cherry Anjoy Daguplo. Sa usapang sports naman, si Carlos Yulo may pinatunayan naman sa larangan ng gymnastics. Nakasungkit siya ng ginto at pilak na medalya, habang nanatili namang undefeated ang Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Tinampakan ng ating national team ang koponan ng Chinese Taipei. Tutukan ang news report ni Crucil Jean Ploma. Magandang araw, Charles Gabriel Cogalo. Si Carlos Yulo ay wagi ng gold at silver medal sa 2024 The International Gymnastic Federation o FIG Artistic World Gymnastic Cup. Kung tsansa lang sa 2024 Paris Olympics, may pasilip si Carlos Yulo sa kanyang husay bilang golden boy ng Philippines Gymnastics. Nakaginto siya sa men's parallel bar ng 2024 Artistic Gymnastic World Cup Series sa Doha, Qatar. Sa total score na 15.200 points, naumusan ni Yulo ang mga pambato ng Taiwan at Brazil. Bukod pa dyan, ang naunang silver ni Yulo sa men's vault na parehong kompetisyon. Yung mga past mistakes ko, ginamit ko yun na maging fuel and inanalyze namin everyday kung ano yung much better na gawin and kung ano yung
papasok sa finals. Syempre, hindi din po naging madali yung proseso and yung pagte-training ko po. Pero masaya po ako. Papasalamat siya sa kaniyang dating Japanese coach. Pero marami pa rin siyang gustong gawin kasama ng bagong coach at iba pang mga kasama sa Paris Olympics. Maganda ang panapos ng Gilas Pilipinas sa unang window ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Sa harap ng Home Crowd Sports Arena, ipinakita ng Gilas ang nakakasakal na depensa at magandang pasahan para maligtahan ang laro mula simula. Sa pangunguna ni Justin Brownlee, agad lumambang ng 2 digits ang Gilas kontra Chinese Taipei. Pagpasok ng second half, lalo pang lumawak ang lamang ng Gilas hanggang sa umabot na ito ng 50 puntos sa isang bahagi ng fourth quarter. Sa final, dinoble ng Pinas ang score ng kalaban 106-53 dahil dyan 2-0 ang Gilas matapos ang unang window ng qualifiers. Worked hard on both sides of the floor and did that throughout the whole game, 48 minutes or 40 minutes. These guys just worked their tails off and made them look bad. And they're not that bad. They're a really talented team. Nagtala ng 26 points at 13 rebounds si Brownlee para sa Pilipinas. Katandem niya si Kai Soto sa front court na nagtala ng 18 points, 10 rebounds at 3 blocks. Sa Nobyembre, ang susunod na window ng torneo kung saan makakalaban ng Gilas ang New Zealand at Hong Kong. Pero bago yan, sasabak ang Gilas sa Olympic Qualifiers Tournament sa Hulyo. Ako si Cruzel Jean Cloma, inyong kabalitang Inang Bayan. Muling magbabalik ang Balitang Inang Bayan. Grabe, ang init ng panahon. Oo nga pwede na siguro tayo magluto sa araw. Tara na kayo sa room, hindi tayo pa electric fan. Oo na ako. May tubig ka ba dyan? Wala Labanan ang init ng panahon sa pag-inom ng tubig. Sa mainit na panahon, importante tayo ay hydrated. Uminom ng 7 hanggang 8 baso ng tubig. Paalala mula sa Department of Health at Department of Education. Ay, zombie! Ang haggard mo naman? Sobrang haggard ko na ba? Yes, hindi kasi ako marunong mag-makeup. Pwede bang tulungan niyo ako? Ikaw ba ay haggard na? Wow! Gumamit ng Says Lady Products. Ang Says Lady Products ay gawa sa natural aloe vera mula sa Arabian Peninsula. Ang Says Lady Foundation ay nagtatanggal ng oil sa mukha at nagpoprotekta laban sa araw. Ang Says Lady Lipstick ay nagpapaganda sa kulay ng labi at nagpapalambot nito. Pwede rin itong gamitin bilang blush on at eyeshadow. Oh! Ang ganda mo ng beshi! Dahil yan is the power of Says Lady Products. Says Lady Products. Nagbabalik ang Balitang Inang Bayan. Stranded ang ilang Pinoy sa United Arab Emirates nang hagupin ng malakas na ulan ng ilang lugar sa bansa. Sa tindi ng ulan, nalubog na sa baha ang kalsada at sasakyan, kaya wala na masakyan ang mga tao. Tutukan ang news report ni Elizabeth De Kenya. Nagmistulang ilog ang iba't ibang parte ng United Arab Emirates kahapon nang hagupitin sila ng malakas na ulan. Nakuha ng video na ito sa kalsada ng Dubai. Lumubog sa baha ang mga kotse. Ang ilang pang sasakyan ay ibinandonanan ng mga motorista nang ma-stranded sa baha. Apektado rin ang iba pang transportasyon. Pansamantala rin munang itinigil ang operasyon sa Dubai International Airport, gayon din sa mga estasyon ng mga tren. Dahil wala nang masakyan, ay kanya-kanyang lusong sa baha ang mga residente. Ang iba ay sumakay na sa rubber boat. Kabilang sa mga naipit sa baha ay ang mga OFW na gaya ni Marlon na nagtatrabaho sa isang mall. Kwento niya,
Naglakad siya ng 4 na oras dahil walang masakyan. As in wala po. Lahat po ng mga turista wala ding available na taxi. Yung 31 kilometers, dun po sa gitna naman, siguro mga 3 hours or 4 hours na po kaming lalakad. Mahigit 1 milyong Pinoy ang nasa UAE. Pinaiiwasan rin ang lugar na apektado ng baha lalo na't nakikitang lalakas ang ulan sa Dubai. Elizabeth Diquinia ng Balitang Inang Bayan. Maraming salamat muli, Elizabeth Dequinia. Gustong paimbestigahan ng isang grupo sa NBI ang pagkamatay ng isang abogado sa umano'y engkwentro sa Bilar, Bohol. May foul play daw silang nakikita. Pero ang sagot ng PNP at AFP, propaganda lamang ang algasyong ito. Tutukan ang report ni Leslie Espanto. Isa si Attorney Hannah J. Sisista sa 5 nasawi sa nasabing engkwentro noong isang linggo sa Bilar, Bohol. Si Attorney Hannah ay nagtapos sa University of the Philippines, Cebu at kapapasalang niya sa bar examination noong 2022. Ang sabi ng militar, kasama si Attorney Hannah sa nakaengkwentro nila. Pero sabi ng karapatan, kung saan kasapi si Attorney Hannah, imbento ang kwentong engkwentro ng pulis at militar. Buhay daw na inaresto ang 5. Kaya paano magkakaengkwentro? Kaya gusto sana itong imbestigahan ng National Bureau of Investigation. It points out na may foul play yung pinalalabas ng police at military na namatay sa encounter yung mga victims. It would seem na they died after they were accosted. Ang paniniwala namin they were executed. Ayon kay AFP Western Visayas Chief Lieutenant General Benedict Argalo, propaganda ang aligasyon, pinatay ang grupo nila Attorney Hannah. Handa raw humarap sa investigasyon ang mga sundalo. Ganito din ang paninindigan ng Philippine National Police. Patunay raw na nagkakaroon ng engkwentro ang pagkakasawi ng isang pulis at pagkakasugat ng nasabing isa pa, nasabi ni PNP Chief. Ako si Leslie Espanto, iyong inang kabalitang bayan. Maraming salamat muli, Leslie Espanto. Sa darating na araw, dapat mas mura na ang bigas sa palengke dahil sa price cap ng Pangulo. Tingin naman ng NEDA sa pagmahal ng bigas, may namamantala at nirarason daw ang epekto ng El Nino kaya kulang ang supply. Tutukan ang news report ni Jonalyn Escalio. Epektibo na ang Executive Order No. 39 ni Pangulong Bongbong Marcos na nagtatakda ng mandated price ceiling ng bigas. 41 pesos per kilogram sa regular milled rice at 45 pesos per kilogram naman sa wheel milled rice. Pero sa Mega Q-Mart sa Quezon, mahigit 50 hanggang 70 pesos ang bintahan ng bigas. Kung dati bumibili po ng halimbawa, isang sako, naging kalahati, naging 10 kilo, naging 5 kilo. Ngayon, minsan 2 kilo na nga lang po binibili ko eh. Baka by Monday po, makasunod kami sa presyo yun dahil may isang supplier po kami tinawagan na nagsakripisyo para lang ma-meet namin yung 45 na yon. Sakripisyo siya, sakripisyo din kami. Sabi ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, tsak na mamumblema ang maliit na negosyante na nagbebenta ng tingi-tinging bigas sa palengke. Para hindi magkalituhan at magkagulatan sa tindahan ng bigas, pinulong ng DILG, MMDA at iba't ibang opisyal ng LGU upang tsak na maipatutupad ang EO 39. Sa ating mga empleyado ng City Hall sa palengke, yung mga market masters natin, na ayon dito sa batas, ito yung Price Act of Republic Act number 7581, na tumulong sila at huwag silang gagawa din ng kalokohan. Muli, ako si Jonalyn J. Escani, ang inyong kabalitang Inang Bayan. Maraming salamat, Jonalyn Escani. Dahil sa sobrang init, isinuspende na ang klase sa ilang paaralan. Mga school head ang bahala kung dapat bang isuspende ang klase dahil sa sobrang init. Tutukan ang news report ni Cherry Anjoy Daguplo. Sa gitna ng matinding init ng panahon, nararamdaman ng mga paaralan ngayon, maraming mga paaralan at mga local government units o LGUs ang nagsuspindi ng in-person classes at pansamantalang lumipat sa alternatibong delivery mode dahil sa matinding init. At ang mga napapaulat na maraming mag-aaral at guro ang nakaranas ng matinding pagkahilo sa kanilang paaralan, lalo na sa mga apektadong lugar sa bansa. Sabi ng Pag-asa, iinit pang lalo sa Metro Manila simula Marso hanggang Mayo, inaasahang 41 to 43 degrees Celsius ang average heat index.
Inaalahanan din ng DepEd ang mga school head na maaari silang magdesisyon kung kailan isuspende ang face-to-face classes sa kanilang paaralan dahil sa nagagalit ng tindi ng init ng panahon na mas pinatindi pa ng El Nino Phenomenon. Sinabi ng Department of Education, DepEd nitong Martes na may otoridad ang kanilang mga regional directors at superintendents na ilipat ang schedule ng klase sa mas maagang oras o madaling araw o kaya naman ay sa huling bahagi ng hapon. Itong pag-shift to alternative delivery modes ay paraan upang maiwasan ng matinding init. Hindi permanente ang alternative delivery modes at didepende lamang sa heat index o nararanasang init. Muli, ako si Chair Anjoy de Guplo, ang inyong kabalitang inang bayan. Maraming salamat, Cherry Anjoy de Guplo. Para sa Balitang Showbiz, narito si Esagin Estirado. Isang napakalaking sorpresa ang nahayag ng ABS-CBN sa mga manonood sa kanilang pamosong talent competition, ang Pinoy Big Brother or PBB. Ang kapuso sparkle star na si Sofia Pablo, legal age na. Tutukan ang aking report. Matapos ang ilang taon ng pagkawala sa telebisyon, muling babalik ang PBB upang bigyan ng pagkakataon ang mga aspiring housemates na ipakita ang kanilang galing at karakter. Inaasahan nating mapupuno ang bahay ni Kuya ng kilig, tawa at kahindik-hindik na mga kwento sa pagbabalik nito. Trending ang Pinoy Big Brother Generation 11 sa social media. Maraming nakilahok sa pag-post ng kanilang mga litrato kasama ang hashtag na PBB Gen 11. Dinagsa rin ito ng mga aspiring housemates ni Kuya ang audition. Samantala, sa ibang showbiz balita, nagdiwang ng debut o 18th birthday ang kapuso sparkle star na si Sofia Pablo. Maladyosa ang dating ni Sofia sa kanyang purple gown. Puno ng bigating kapuso actors and actresses ang kanyang birthday party at masayang-masaya si Sofia dahil dumating ang taong mahalaga sa kanya. Sa kanyang pagiging legal age, may nakikita bang pagbabago sa buhay at career ni Sofia? Yung characters na pwedeng gampanan. Kasi like before, meron yung hindi pa pwede masyado pa siyang bata, minor pa siya. Laging ganon. So ngayon, excited kami ni Aki kasi mas marami ng roles na ganito na mamibigay. And isa din po yung excited na ako dito mag-drive. Ako, si Esagin Estirado, ang inyong kabalitang inang bayan. Dito nagtatapos ang programa. Ako si Maria Michelle Floribel. At ako naman si Charles Gabriel Cubelo. Narito ang tama at walang kinikilingang balita Na inang mundo at ang inang Pilipinas. Ito ang Balitang Inang Bayan.